nakipaglaban kami kasama ang mga Israelita hanggang makarating sila sa lupain titirahan nila. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupain dapat pupunasan ko. 19. At hindi na kami makikihati sa lupang na masasakop nila sa kabila ng Jordan sapagkat makakuha na kami ng parte nito sa silangan ng Jordan. Alam, 20. Sumagot si Moises, kung talagang gagawin ninyo iyan, ngayon mismo sa harapan ni Yahweh ay humanda na kayo sa pagpupunta. 21. Ang lahat ninyong mandirigma ay tatawid sa Jordan at sa pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin nila ang mga kaaway hanggang malipol silang lahat ni Yahweh. 22. At masakop ang buong lupain. Kapag nagampanan ninyo ang inyong mga tungkulin sa Kanya at sa buong Israel, makakauwi na kayo. Pagkatapos, tunay ngang ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain nito na nasa silangan ng Jordan. 23. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayarin ninyo ang inyong kasalanan. 24. Sige, igawa na ninyo ang tirahan ang inyong mga pamilya at nang kulungan ang inyong mga tupa. Subalit, huwag na huwag makakalimutan ng inyong pangako. 25. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben kay Moises, gagawin ko namin ang ipinagpupunta sa amin. 26. Ang aming mga anak, asawa at mga hayop ay iiwan namin dito sa Gilead. 27. At kami mga lingkod ninyo, lahat kami maaaring mapaglaban ay tatawid ng Jordan sa pamamagitan ni Yahweh at makipaglaban gaya sa inyo, pinag-uutos. Kaya pinagbilin si Moises kay Eleazar, kay Josue, at sa mga pinuno ng mga angkan at mga lipi ng Israel. 29. Kapag ang mga anak ni Gad at Ruben na handang makipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Yahweh, ay tumawid ng Jordan at tumulong sa inyo sa pagsakop sa lupaing titirahan nyo, binigay nyo sa kanila ang lupain ng Gilead. 30. Ngunit kapag hindi sila tumawid ng Jordan at hindi nakapaglapang kasama ninyo sa Kanaan, din sila maninirahan kayo. 31. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben, gagawin po namin ang inyong pinag-uutos ni Yahweh. 32. Sa pamumuno niya, tatawid kami ng Jordan at may paglaban upang manatili sa amin ang lupaing nasa silangan ng Jordan. At ibinigay nga ni Moises sa mga lipi ni Gad, Ruben, at sa kalahati ng lipi ni Manases ang mga kaharian ni Haring Sihon ng mga Amoreo at Haring Og ng Bashan. 34. Itinayong muli ng lipi ni Gad ang Dibon at Atarot, Ariok, Ataros, Sofan, Kazer, Jope, Ay, 36. Bet Nimra at Bet Haran. Ang mga lungsod, ito ay naligiran nila ng pader at nilagyan ng mga kulungan ng kanilang mga 37. Tinayo naman ng lipi ni Ruben ang Hesbon, ano ba? Eleale. Sabi niya di Eleale. Kiriataim, 38. Nebo, Baal, Meon. Ang mga ito'y pinalitan nila ng pangalan at Sidma. Binigyan nila ng bagong pangalan ng mga lungsod na muli nilang itinayo. 29. Ang Gilid. ay sinakot naman ng mga anak ni Mahamiyang Gilid. Buhat sa lipi ni Manases. Tinabay nila ang mga dito. 40. Ang lugar na iyon ay binigay ni Moises sa kanila at doon sila nanirahan. 41. Ang mga nayon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jael, na anak din ni Manases. Tinawag niya itong mga nayon ni Jael. 42.
Ang Kenat at ang sakop nito ay sinakop naman ni Nova na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Nova ayon sa kanyang pangalan. Amen. Purihin ng Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos sa pagbabasa ninyo ng kanyang banal na salita. Tayo po natin tumayo. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa magitan ng palpak. Hallelujah! Glory to God, Jesus! We praise Lord! Hallelujah! Hallelujah! Oh, Panginoon Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Ama, salamat po Diyos sa mga pagkakataong ito na kami Lord ay inimbitahan mo Panginoon, inanyayahan mo Diyos na magbasa Panginoon o basahin ang iyong banal na salita. At dalangin po namin o Diyos ngayong hapon, samahan mo po kami Panginoon at ikaw Lord ang patuloy na magpahayag o Diyos ng mga mahimalang bagay Panginoon sa aming buhay Panginoon. At ipakita mo Diyos sa bawat isa ngayong hapon Lord na ikaw ang aming Diyos na sinasampa Panginoon. Hallelujah! Diyos ng katotohanan Panginoon. Isang pa, Panginoon, hiniling namin ng Diyos ang iyong pangunguna, Panginoon, sa habong ito. Bigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng lakas sa pandinig, Panginoon, lakas sa aming katawan, at higit sa lahat, Panginoon, ay maging kalakasan ng Diyos ng aming kaluluwa, ang iyong banal salita ngayong hapon. Maraming salamat po, Diyos, sa pungahit sa among dalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makapupo na po tayo. Amen. Bago po ako magsimula ng pangangaral, nais ko pong magtanong muna. Sino po nakakaalam kung ano po yung numbers? Itong binasa natin, the book of numbers. Amen. Okay. What is the number? Ibig sabihin nito. Bakit siya tinawag itong number? Kakaiba siya, di ba? Yung number. No? So, ibig sabihin ito yung aklat. Aklat ng mabilang na kung saan tinawag itong numbers kasi ito yung bilang ng mga tao o mga Israelita na nakapasok doon sa lupang pangako. Yun yung tinawag na numbers. And ito yung aklat ng mabilang ay isang biblical na kasaysayan ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang mula sa Sinai hanggang sa lupang pangako na isinasalaysay ang kanilang labigong pagsunod dahil sa paghihimagsik at hindi paniniwala. Ibig sabihin nagkaroon sila ng lack of belief. Amen? At ang pagsubok ng Diyos sa kanilang katapatan. So ininitay ng aklat ang kanilang paglalakbay, ang mga kahinatnan ng kanilang pagsuway, ang kahalagahan ng pagsunod at pagtitiwala at ang matagang paglalaan at katarungan ng Diyos sa uli ay nagpapakita ng pangailangan para sa isang bagong henerasyon ng mga pasok sa Kanaan. So ito yung mga Israelita na nakapasok doon sa kasi hindi naman lahat ng Israelita pati si Moises hindi nakapasok doon sa lupang pangako. Kaya ito yung census to, registro ng mga Israelita na sa nabi rito, si Caleb lang at si Josue yung lahi nila. Amen, yung Israel hindi na. Amen, hallelujah. Kaya ito po isang malaking hamon ngayong hapon para sa bawat isa. Hindi tayo nagkakasala. Amen? Lahat tayo nagkakasala. Sabi sa Roma 3:23. Amen? Hallelujah. For all you sin was short from the glory of God. Amen? Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lahat tayo makasalanan. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, ikaw sobrang makasalanan ka talaga. So, tayo mag-discriminate ng tao. Sapagkat ayon sa Biblia, lahat tayo nagkakasala. Serious man yan o hindi seryoso. Kasi may mga tao na kapag nagkakasala, malitan may kasalanan. Pag hindi ako seryoso diyan, kaya may sinakawalan lang nila yung kanilang pagkakasala. Amen? Baliwala. Ganun din, malaking pagkakamali o pagkakasala. Sa pag-aakala o pag-iisip na maaari tayong lumayo sa kasalanan. Amen? Hindi tayo maaaring magkasala at magwagi. O ikay manalo. You cannot see and win. So ngayon ang unang puntos na ay kung ibigay sa inyo. Hallelujah. Yan. You will affect our fellowship with God.
nakaka-apekto yung kasalanan sa fellowship natin sa Panginoon, sa pagkikipag-ugnayan natin sa Kanya, o pakikisama sa Diyos. Mababasa natin yan sa 1 John chapter 1, verse 7-9. Sabi po rito, sinulat ko na rito para hindi na kayo magpatuloy. Alam ko, pagod na kayo magbasa. Walang support ito. Parang English. Nahilo tuloy ako. And then, sabi po rito sa 1 John chapter 1, verse 79. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa. At ang lahat ng ating pagkakasala o kasalanan nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Parang may labanan, ha? So, ang kasalanan ay makakapekto sa ating pakikisama sa Diyos. Amen? Hallelujah. Bakit nasabi makakapekto yung kasalanan sa pakikipag-fellowship natin sa Diyos? Amen? Una, yung itika ng Diyos, ang tao, meron siyang close relationship. Merong close na fellowship ang Diyos sa tao. Amen? Hallelujah. Kaya mababasa natin sa Genesis chapter 1, verse 26 up to 31, yung pakikisama sa hardin ng Eden. Nung nilikha ng Diyos ang tao wala pang kasalanan. Amen? Kaya yung pakikipag-fellowship niya sa Diyos, ganun na lang. Amen? Ganun na lang. Ibig sabihin, magiling yung pakikipag-fellowship niya sa Diyos. Siya lumalakad at nakikipag-usap sa Diyos. Grabe, no? Hallelujah. Kung sa panahon natin, no? Kung sa panahon nila, no? I-apply natin sa panahon ngayon. Ang galing, di ba? Yung bang nakikipag-fellowship sa Diyos, yan, ang hirap na, hindi mo na nakikita yung Diyos, nararamdaman mo na lang. Amen? Pero sa panahon nila, yung fellowship nila very close. Dahil ang tao wala pang kasalanan, no? Subalit, ang fellowship na ito ay sinira ng kasalanan ang pakikisama ng Diyos at tao. Dahil ang tao ay nagkasala. Yung pumasok yun sa Genesis chapter 3. Hallelujah. So, invoke the fellowship. Sinira yung pakikipag-fellowship ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan. Kaya sabi ganyan, yun ang nagpawalay sa atin yung kasalanan. Amen? Hallelujah. At yung kung topic natin, ito po may pinalaman ngayong hapon. Dahil kung bigyan din yung verse dito, 23, sabi rito, sa ating pong tekstong binasa, ang sabi rito sa 32 ng Numbers, verse 23, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, ibig sabihin tuto pa rin. Magkakasala kayo lamang kay Yahweh, at ito ang tanda niyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. So yan ang gusto mong impasay, no? Hallelujah. Dito, nabasa natin na itong si Ruben, yung lahi, yung tribo, ni Ruben at Gad, hallelujah, ay nakakita ng isang lugar na tinatawag na Jazer at Gilead. Amen? Hallelujah. Sabi lang, napakagandang pastulan to. So, lumapit sila kay Yahweh, ay kay Moises. Sabi nila ito sa verse 5. Sabi nila kay Moises, kung inyong mamarapating ito na po lamang ibigay ninyo sa amin, huwag na po ninyo kami patawirin sa kabila ng Jordan. Ngunit dito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at Gad. Hayaan ba ninyo makipaglaban ninyo mga kapatid, samantalang kayo yung nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ang loob ng mga Israelita sa pagpunta sa lupang ibinigay sa kanila ni Yahweh? So nakita nila, may option sila na napupunta ng lugar na itong Gilead sa itong Jazer. Dito na lang kami. Kaya kinausap nila si Moises, bigyan na lang po ninyo itong lugar na ito para pastulan. Amen? Titirahan namin. Hindi lang kami pupunta dun sa sasama sa papuntang Kanaan para makipaglaban. Bali dito,
sinita sila ni Moises. Sabi ni Moises ganun. Ang sabi ni Moises, sa lipi ni Ruben at Gad, nahayaan ba ninyo makipaglaban ninyong mga kapatid samantalang kayo ay nagpapasarap dito? Ibig sabihin, yung Israelite, mga Israel, papuntang pangako ay maraming susukungin laban. Pero sila magpapaiwan doon sa Jazer at Gilead. Amen. Hallelujah. Kaya nagaling si Moises sa kanila. Amen. Hallelujah. Kaya nasabi rin ni Moises, katulad din kayo ng inyong mga magulang. Amen? Hallelujah. Basahin natin, sabi rito. Gusto ba ninyong panghinaan ng mga Israelita sa pagpunta sa lupa yung ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila ay subuin ko upang tiktikan ang Kadesh Barnea. Nang makaawin sila sa may kapatagan ng Eskol at makita ang lupa, sinira nila ang loob ng mga Israelita. Dahil doon, nagalit sa kanila si Yahweh, kaya isinumpa niya. Na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanyang ng buong puso, isa man sa nanggaling sa Egypto, na may gulang na 20 taong pataas, ay hindi makakapasok sa lupain na kanyang pinangako kina Abraham sa ako. So, wala nakapasok doon except kay Caleb at kay Josue. Amen? Hallelujah, dahil nga doon sa pagsuway ng mga magulang ng tribu ni Ruben at ni Gad. Amen? Kung naaalala ninyo yung nagsubo si ng diktit, ito yun, yung kwento na yun. Maraming lumabas na doon, na nagsabi na, ang lalaki ng higante ron, mga higante. Ginawa nila yun para masiraan ang loob yung mga Israelita. Kaya yun ang naging dahilan, kaya pinurusahan yung mga magulang nila. Amen? At kung naging bunga ng parusa, hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako. Amen? Hallelujah. Pagkatapos ito, nangako sila na gagawa lang sila ng gagawa sila ng tirahan ng pahingahan ng kanilang mga hayupan. Yung kanilang pamilya, kanilang anak, asawa, iiwan nila kasi yung mga hayupan nila, gagawa nila ng kulungan. At pagkatapos, kasama na sila doon sa pakikipaglaban. Yun ang pangako nila. Kaya sabi rito kung gayon nga. Hallelujah. Ang sabi niya rito, sumagot si Moises sa 20, kung talagang gagawin ninyo yan ngayon mismo sa harapan ni Yahweh, ay umanda na kayo sa pakikipaglaban at lahat ninyong mandirigma itatawid sa Jordan sa pamumuno ni Yahweh. Ay sasalakayin nila ang makaaway hanggang malipoy silang lahat ni Yahweh. At masakop ang buong lupain. Kapag nagampanan ninyo inyong tungkulin sa Kanya at sa buong Israel, makakauli na kayo. Pagkatapos tunay ang ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito na nasa silangan ng Jordan. Ngunit, kung hindi nyo gagawin ninyo sinabi, magkakasala kayo labang kay Yahweh at ito ang tanda ninyo. Kaya na pagbabayaran ninyo ang kasalanan. Yun ang sabi ni Moises sa kanya, no? Kapag hindi ninyo tinupad yung inyong pangako, hallelujah, ang sabi rito, magkakasala kayo kaya pagbabayaran nyo. Abing ganun. Ang sinabi naman anak ni Gad at Ruben kay Moises, gagawin po namin ang pinag-utos ninyo sa amin. Ang aming mga anak, asawa at mga hayop ay iiwan namin dito sa Gilead. At kaming mga lingkod ninyo, lahat kaming maaring makipaglaban, itatawid ng Jordan sa pamumuno ni Yahweh at makikipaglabang gaya ng inyong pinag-utos. Amen? Hallelujah. Pinagpili ni Moises kay Eleazar at kay Josue, na kapag ang mga taong ito, itong tribu ni Ruben at ni Gad, ay sumama sa inyo, sige, ibigay ninyo yung Gilead at yung Jazer. Pero pag hindi sila sumama, kasama ninyo silang maninirahan doon sa Kanaan. Yun ang kondisyon. Ganun niya ang nangyari, sumunod sila. Hallelujah, sumama sila sa pagkikipaglaban, sabi rito, sa ating nabasa. Sumama sila sa mga Israelita. Amen? Hallelujah. Kaya binigay din sa kanila yung nakasama sila doon sa Kanaan. Amen? So, ang kasalanan ay nakaka-apekto sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Sinisira ng kasalanan ang pakikisama ng Diyos sa tao. Yung fellowship. Nagdadala ng pagkabalisa o kawalan ng katiyakan.
Yan. Psalms 32 verse 3 and 4. So yung pala yung bunga nun, no? Kapag ang tao ay nagkakasala o ang kasalanan nakakapekto sa mga naman dahil una, ito ay nagdadala ng pagkabalisa, kawalan ng katiyakan. Amen? Kapag ang tao pala nagkakasala, nakakapekto sa atin yun. Amen? Unang-una, nagdadala yun ng pagkabalisa, worry, kawalan ng katiyakan. Amen, yung nagdadoubt ka. Ikalawa, ang kasalanan nakakapekto sa mga anak ng Diyos. At ito'y nagbubunga na ninanakaw sa atin ang pagmamahal ng Diyos o Panginoon. Ibig sabihin, nawawala yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapag nagkakasala tayo, nakakapekto yun sa atin bilang mga born again Christian. Amen? Hallelujah. So, pinitigilan, sagutin ang ating mga panalangin. Yung pala yun, no? Kapag nagkakasala tayo, pinitigilan sagutin yung mga panalangin natin. Bakit? Tinatakpan ng Diyos yung tenga niya. Inilalayo yung kanyang mukha. Kaya hindi narinig yung panalangin natin. Dahil sa ating mga pagkakasala. Amen? Kaya mapapansin niya, panalangin ka ng panalangin. Akala mo, very close ka pa sa Panginoon. Pero tataka bakit? Ang tagal mo lang nananalangin, pero hindi ka ba tinutubol? Kasi nga, nakaka-apekto yun sa ating buhay bilang mga Kristiyano para hindi tubunin ng Diyos yung ating mga panalangin. Amen? Amen. Hallelujah. Yung sinasabi sa Isaiah. At ang kasalanan ay seryoso. Sin is serious. Ang tanging pagkamatay ni Kristo ang maaaring magbayad ng kasalanan. So yun yun sabi sa Romans 16:3. And for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So siya lang pwedeng magbayad nun. Amen? Hallelujah, glory to God. Isa lang alam kung gaano kaseryoso kapag tinukso ka. So dito makikita natin na ang sabi rito ni Moises, ngunit kung hindi ninyo gagawin yung sinabi, yung pangako, kasi nangako sila, magkakasala kayo lamang kay Yahweh at ito ang tandaan ninyo. Siyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Amen? Ito sinabi sa Roman 3, sa 6:33. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kaya ang tao namamatay dahil sa kasalanan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ang kasalanan ay makakaapekto sa pamilya. Yan ang ikalawang puntos natin, no? Glory to God. Sin will affect the family. Sabi ganyan. Hindi natin kailanman maaring ang mga bunga ng mga kasalanan ay nag-iisa. Sa English, we never reap the consequence of sin alone. Ano ibig sabihin ito? Hindi natin aanihin yung mga bunga ng ating kasalanan na nag-iisa. Ibig sabihin, may karamay ka. Ito makakapekto unang-una sa ating pamilya. Kaya pag nagkakasalang tao, hindi lang ikaw ang apektado, nagbubunga ito pati sa pamilya mo. Yan ang nangyari dito. Amen? Hallelujah. Sabi nga niya ni Moises dito, ngunit kung hindi ninyo gagawin yung sinabi, yung pangako ninyo, hindi nyo tutuparin, magkakasala kayo lamang kay Yahweh. Kasi nangako sila rito na sasama sila sa mga Israelita para makapasok sa Kanaan. Pero kailangan suungin nila yung pakikipaglaban. Hindi na pwedeng pabayaan yung mga Israelita, itong mga lahing ni Gad sa ni Ruben. Kahit nangako sila. Kaya sabi rito ni Moises, sige, igawa ninyo ng tirahan yung mga pamilya at ng kulungan ng inyong mga tupa, subalit huwag na huwag ninyong kalilimutan ang inyong pangako. No? So, Moises allowed na gumawa sila ng dito ng shelter para sa kanilang hayupan at para sa kanilang pamilya. After that, sumama na sila sa mga Israelita para sa pakikipagpaka para pasukin yung Kanaan. Amen? Kasi mayroong consequence dito.
na mangyayari kapag hindi nila sinunod o tinupad yung kanilang pangako kay Moises. Hallelujah. Pagbabayaran, sabi ito, pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Amen? Glory to God. Hallelujah. So ang kasalanan ay nakaka-apekto sa pamilya. Basahin natin ang Romans chapter 14 verse 7. Romans chapter 14 verse 7. Walang sino man sa atin ang nabubuhay kung namamatay para sa kanila. Amen. Amen. So, hindi lamang tayo nag-iisa. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, naapektuhan pati yung pamilya natin. Amen? Hallelujah. Minsan, mapapansin mo yan. Hallelujah. Bigla na lang magkakasakit yung anak mo. Amen? Yung magulang mo. Isipin mo yan. Pinapabasahan ata ako ng Diyos. Kasi yan ay bunga ng kasalanan. Amen? Ginagawa ng Diyos yan minsan para gisingin tayo. Amen? Kasi ang sabi sa Biblia, yung mga tunay na anak ng Diyos, pinapalo niya yan. Amen? Kasi mahal niya tayo. Amen? Hallelujah. Hindi niya pinapalo yung mga anak niya sa labas. Pero tayo mga tunay na anak ng Diyos, pinapalo niya at pinaparusahan niya tayo. Mamaya titikapin natin yan. Amen? At ang kasalanan ay nakakapekto sa pamilya. Sabi dyan sa Romans chapter 40 verse 7. Amen? Hindi tayo, kung ano man yung ginagawa natin pagkakasala, akala natin sa atin lang. Pero damay pala yung mga mahal natin sa buhay. Amen? Hallelujah. Hindi natin kailanman inani ang mga bunga ng mga kasalanan ng nag-iisa. Palaging may karamay. Ang ating mahal sa buhay at paghihirap dahil sa ating kasalanan, our loved ones suffer because of our sin. Ibig sabihin yung mga minamahal natin sa buhay ay naghihirap dahil sa ating kasalanan. Damay-damay na. Amen? Hallelujah. Ito yun nangyari dito. Damay yung pamilya, yung tribo, ni Ruben at Gad. Paano hindi po sila nakapasok? Hallelujah, sa lupang pangako dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Amen? Hallelujah. Kaya dito naulit-ulit, inuulit-ulit ng mga tribo o lahi ni Ruben at Gad. Ang sabi rito, sa 15, kapag tumalikod kayo sa kanya, pababayaan niya sa Israel, sa ilang ang Israel, at kayo ang magiging dahilan ng pagkalikol ng bayang ito. Kaya kapag tayo nakagawa ng pagkakasala, involve yung ating pamilya, yung ating lahi, minamahalan nila. Amen? Hallelujah, glory to God. Yun ang nangyari dito. Kaya sabi, inuulit nyo na naman. Yung nangyari sa mga magulang ninyo, gagawin nyo rin ngayon. Gusto nyo bang mapahamak kayo? Sabi ni Moises. Amen? Hallelujah. So, kung tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, nakala natin sa atin lang. Okay lang, ako naman magkakasala. Hindi natin na lang. It takes time. Aanihin ang pamilya natin. Kamay na. Para sisingin tayo na yung kasalanan natin. Hallelujah. Halimbawa, mayroong nangyari sa bahay ninyo. Glory to God. Hindi pang karaniwan. Kasi ang tao, lalo na pag Christian nagkasala yan. Pag nagkasala yan, hindi yan hindi gaanong malalim yan. Pero, kapag ang kasalanan mo, o ang kasalanan na ginagawa ng Kristiyano ay malaki, yung pamilya mo, maapektuhan yan. Bakit? Kasi tinatapik ka ng Diyos. Kasi yung ginagawa mo. Apektado pati kabuhayan mo. Apektado yan. Trabaho mo, apektado yan. Amen? Dahil sa pagkakasala, yun ang nais dito ipaiwagin ng chapter 32. Amen? Amen. Kaya, mag-ingat po tayo. Amen? Akala natin tayo lang ang apektado kapag nagkakasala tayo. Hindi po. Sabi sa Biblia, apektado pati sa pamilya natin. Mana-mana na. Amen?
Ninanakaw sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah, glory to God. Sinitigil, sagutin ng ating mga panalangin. Inuulit ko lang para maano. Ang kasalanan ay seryoso. Ang ikalawang punto, ang kasalanan ay nakaka-apekto sa pamilya. Ang mga kasalanan ni Adan at Eva ay naapektuhan ang kanilang mga apo. Tama po ba? Amen. Amen? Di ba? Naapektuhan yung pagkakasala dahil kay Adan at Eva. Naapektuhan yung mga descendants nila. Amen? Kaya tamay-tamay yan eh. Amen? Hallelujah. Ang kasalanan ni Laban ay naging dahilan ng kamatayan ng kanyang anak. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 14. Basahin ko pa. Sige, first, 2 Samuel chapter 12 verse 14. Pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ng mga kalaban ng Panginoon, nalapastanganin siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. Amen. Amen. Hallelujah dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Amen. Yung kasalanan, hindi agad yan nagbubunga. Bumibilang yan ang panahon. Kaya kasi nasabi niya na, may karma ka rin. Amen? Kasi, hallelujah, pinapabasa ng Diyos kung ano yung kasalanan mo. Kaya yung pagkakasala natin, meron po yung kapalit, meron yung kabayaran. Katulad na nangyari dito kay David. Amen? Alam niyo po, hallelujah, kung nakakilala po kayo kay Uriah, asawa ni Bathsheba. Dahil doon sa kanyang pangangalun niya, pinapatay niya si Uriah na kanyang punong kawal. Pinain niya doon sa labanan. Hallelujah. At namatay. Pagkatapos mamatay, nagluksa yung anak niyang, yung asawa niyang si Bathsheba. At itong si David, pinatawag agad si Bathsheba at inasawa. Amen? Akala niya siguro, okay na, wala na si Uriah. Ayos na. Hindi niya alam, it takes time. Yung unang anak nila ni Bathsheba, hindi pa si Solomon, namatay yun. Amen? Kaya tamay-tamay ito. Hallelujah, kapag tayo po ay nagkakasala, apektado pati yung ating pamilya. Glory to God. Nagiging sumpa. Ang mga anak ay apektado ng kasalanan ng kanilang mga magulang. Ayan. You will affected by the sins of your parents. Amen? Apektado. Kaya yung mga magulang, pag nakagawa ng kasalanan, akala natin normal lang yung pagkakasala, hindi natin alam. Damay-damay na ito. Bakit? Kasi kakatukin ng Diyos. Anak, nagkakasala ka. Kaya magpapadala niyo dun sa nasalo sa bahay niyo. Sa relasyon niyo. Magkakaroon ng kaguluhan. Mag-aaway kayo mag-asawa. Kasi merong mga hidden sin na inililihip niyo sa isa't isa. Amen? Yung babae nagkakasala or otherwise lalaki, vice versa, nagkakasala na inililihip ng mag-asawa. Dishonesty. Loyalty. And yan yung mga bagay na kung saan nakaka-apekto sa ating pamilya. Nakala natin walang nakakakita pero meron palang Diyos. Amen? Tigil ang masakit kaya hindi. Amen. Hallelujah. Ang mga magulang ay apektado ng mga kasalanan ng kanilang mga anak. Yun, no? Parents affected by sins of their children. Amen? Paano nangyari yun? Kasi, ito pag pinalo ng Diyos yung mga magulang dahil sa kasalanan. Ano nangyari kay David, namatay yung anak niya dahil sa kasalanan ginawa niya. Naapektuhan siya. Nagluksa siya. Amen? Hallelujah. Nagluksa siya rito eh. Glory to God. At ang sabi niya paro sa kwento na yun, kung mapabasa natin, nag-ayuno siya. Si David bilang pagsisisi. Tinanong niya yung mga tao, nabubuhay na ba? Ay nakita niya yung mga tao na parang wala na. So,
Yung pag-ayun nyo na, hindi niya natuloy. Kaya sabi sa kanya naman ako, nung yung naghihingal yung anak mo, nag-ayun ako ngayon, namatay yung anak mo, sabi niya, bakit pa ako mag-ayun? Ipatay na yung bata. So dito apektado yung mga magulang. Amen? Yung pamilya natin, nagsasuffer dahil sa kasalanan. Amen? Hallelujah, glory to God. Ang mga mag-asawa ay apektado ng mga kasalanan ng mga asawa. Paano nangyari yun? Ang mga mag-asawa ay apektado ng mga kasalanan ng mga asawa. Glory to God. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Husband and wife affected by sin of spouse. Bakit? Ito po yung usap ng pangangalinya. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sige, elaborate mo yan. Yung talatan niya. Sabi ito, ang mga mag-asawa ay apektado ng mga kasalanan ng mga asawa. Kaya na, yung pamilya, yung magulang, tapos naging anak nyo naman, yung spouse. Sige, ano nyo? Kung paano nila yung husband o paano protected by sin of spouse. Amen. Amen? Bakit? Kasi ano na ba isa lang kasi sila eh. Isa lang sila dito. Amen? Hallelujah. Ito yung umusap ng adultery. Amen? Glory to God. Adultery po yan. Hallelujah! Glory to God. Ikatlo, hindi, wala dito yan. Ang kasalanan ay maaaring maka-apekto sa iyo sa physical. Amen. Ito ba yun? Amen. Amen? Kung makapekto sa physical natin, yung kasalanan. Amen. Amen. Sa paanong paraan? Masisira yung katawan pas. Amen. Makikira yung katawan mo. Basahin natin 1 Corinthians 11:30. Ito yung nangungusap pagtungkol sa communion. Pero ito, nangungusap ko, ang issue ito, patungkol sa kasalanan. Basahin natin 1 Corinthians 11:30. Yan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Amen. Amen. Ito po'y patungkol sa communion. Amen. Kasi may mga nangungumunion, hallelujah, nakikisa ko sa communion, pagkalala sa Panginoon, pero hindi sila nagsisisi. May mga kasalanan silang ginagawa na hindi nila pinagsisihan. Kaya pati yung physical nila, sabi ni Apostol Pablo rito, yan ang dahilan kung bakit may ilan sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Amen? So nagbubunga pala yung kasalanan para ma-explain yung kasalanan yung katawan natin physical. Amen? Hallelujah, glory to God. Ito po'y issue patungkol sa kasalanan. Pero ito po'y patungkol sa communion. Na ibig sabihin dito, kapag hindi natin pinagsisiyan ang ating mga kasalanan, ay magiging apektado yung ating physical na katawan. Hallelujah. Amen. Ang konteksto ay tungkol sa communion. Subalit ang issue ay kasalanan. Kaya kapag nakikisa tayo, hallelujah, sa pag-communion hindi tayo nagsisisi. Kaya nga, bago tayo nag-communion, sabi ni Pastor, magsisimula tayo, magteka-teka tayo sa ating, magnilay-nilay tayo sa ating mga kasalanan para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Kasi makaka-apekto yun sa ating physical na katawan. Amen? So, ang mga kasalanan ay nagdudulot ng pagpaparusa. Amen? Basahin natin ni Hebreo 12:5-12. Okay, basahin natin. Hebreo 12, talatang 5 hanggang 12. Kasi bunga ng kasalanan yung mas adult ko. Yan. Nalimutan na ba ninyo ang kalawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya?
Maraming salamat kapatid na Mika. Mika. Amen. Ang ganda ng pagkabasa niya. May malinaw dito, no? So, ang kasalanan ay maaaring makapekto sa iyo sa physical. Bakit? Sabi rito, papaluin ka. Amen? Anjep. Pinapalo ka. Rila Pastor. Kaya maapektuhan talaga yung physical mo. Pero sabi pa rito, kagandahan dito, yung mga tunay na anak ng Diyos ay pinapalo niya. Amen? Kasi kung hindi ka tunay, anak ka sa labas, hindi ka niya papaluin. Yung mga tunay na anak ng Diyos, yun yung pinapalo niya. Kaya huwag tayong magtatampo. Amen. Amen? Hallelujah. Huwag tayong magagalit, huwag tayong mag-rebelde kapag pinapalo tayo ng Diyos. Meron lang pinaparimay ang Diyos sa atin. Amen. Pinapaalala kung bakit tayo nagkakaganon. Minsan naghihirap tayo, nagkakasakit tayo. Kasi, oh, mali ka na. Tatapitin ka ng Diyos. Hindi ka niya papatayin. Tatapitin ka lang. Na, papaluin ka lang ng konti para magising ka sa katotohanan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya apektado po yung ating physical na katawan kapag tayo po ay nagkakasala. Naturalmente na yung mga magulang, pag pinapalo yung mga anak, isang may mga anak na hindi naiintindihan kung bakit sila pinapalo ng kanilang mga magulang. Yan po ay sign na minamahal kayo ng mga anak ng mga magulang niyo. Amen? Amen. Hallelujah. Sign yan, na kapag pinalo ka, ibig sabihin, mahal ka ng magulang mo dahil ayaw niyang mapariwara ang buhay mo. Amen? Amen. Nami-misinterpret yan minsan ng kabataan kapag pinapalo. Si Papa, sobra naman. Si Mama, sobra naman gumamalo. Dustin na. Kasi napagdaanan na nila yan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ayaw nilang matulad ka. Hallelujah. Sa ibang kabataan na napariwara ang buhay dahil sa katigasan ng ulo. Amen. Disobedience, stubbornness. Amen? Alam nyo, kayong mga kabataan, mga kapatid, ang mga kabataan, kulang pa sa experience yan. Amen. Amen? Kaya pag pinapalo tayo ng mga magulang natin, ay, ng mga magulang nyo, Ng mga parents pas parents. Mga bata, pastora. Parents pas parents. Amen. Kapag pinapalo kayo ng mga Parents. magulang nyo, humingi kayo ng sorry, sorry yung katala. Ah. Ganun lang. Jeff, Dustin, Kasi Gian. may mga magulang na kapag pinalo ka yan, Amiel. grabe, lahat naman ng magulang ganyan eh, pag namalo sa anak, pag mahal na mahal nyo, minsan, ay iyak yan. Hindi nyo lang nakikita pumataligan, pero umiiyak niya kung bakit Stanley, napilalo kami, yung Ang anak Stanley. nila. Kasi ayaw niyang masaktan yung anak, pero ayaw niya rin mapariwara yung buhay at masira yung buhay ng anak niya. Yan, Stanley, huwag kami. Amen? Kaya yung mga magulang, ano yan, huwag po kayo magtatanim ng galit. Mararanasan niyo yan, mabubuksan ang isip niyo kapag magulang na rin kayo. Amen. Amen? Hallelujah. Kasi mahal tayo ng ating mga magulang. So, ang mga kasalanan nagdudulot ng parusa sa Hebreo 5:12. Hallelujah. Ang mga kasalanan ay nagdudulot ng pagpaparusa. Kung ano ang ginawa natin, ay aanihin natin. Ano ba yun? Amen. O sige, basahin natin sa Galatians 6. Sa 7:8. Galatians chapter 6, verse 7 up to 8. 7. Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanin. 8. Ang nagtatanim para sa sarili ng laman ay aanin ng pagkabulok wala sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aanin ng buhay na wala hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat sa pagpilitin. Hallelujah. Ang galing ang pagkabasa mo. So, dito malinaw na sinabi dito, no? Hallelujah. Ano yung sinanim mo? Siya mong aanihin. Amen? Ano ba? Nagtanim ka ng puno ng mangga. Hindi pwedeng mamungay ng tol. Amen? Pag nagtanim ka ng kasamaan, magbubunga niya ng kasamaan. Amen. Amen? Hallelujah. Glory to God. At sabi rito, ang nagtatanim pa ang sarili niyang laman ay ani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim sa Espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. Ano ba ibig sabihin nito? Sige, paliwanag, number 8, verse 8. Ang nagtatanim para sa sarili ng laman, physical, ay ani ng pagkabulok mula sa laman.
Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu ay ari ng buhay na walang hanggan. Tama, Amen. diba? Amen. Amen. Glory to God. Pagka pinapahalaga natin yung physical natin, Mga makamundong bagay pa. yung mga bagay, yung mga kasalanan, mabubulok yung physical mo. Amen. Hallelujah. Paparusahan ka ng Diyos. Pero dito pag nagtatanim tayo ng espiritual na bagay, aanin natin buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya, Bigay na sa building pa. ang kasalanan ay maaaring makapekto sa ating physical. Amen? Glory to God. Ang unang Korinto 11:30 ay nagpapahiwatig na dahil ang mga taga-Korinto ay nakikibahagi sa akunan ng Panginoon, yung kanina sinabi ko. Sa isang hindi karapat-dapat na paraan, walang paggalang at walang pagkunawa sa katawan ni Kristo. So marami nakaranas ng physical na kahinaan, sakit at kamatayan bilang isang anyo ng banal na pagpaparusa o paghuhukom. So kaya tama yung sinabi rito kanina, na yung iba namatay na. Dahil wala silang paggalang sa komunyon ng kasalanan. Amen? Kaya pag tayo po ay pinaparusahan ng Diyos, yung po ay banal na pagpaparusa. Amen? Divine punishment. Hallelujah, glory to God. Ang talata ay naugnay sa kanilang mahinang pag-uugali sa panahon ng pagkikipag-isa. Hallelujah, sa negatibong physical at spiritual ng mga kahinatnan na itinatampo ang kahalagaan ng magalang na pakikilahok sa sakramento. Yung pong ibig sabihin kanina, yung 1 Corinthians chapter 11 verse 20. Amen? Kaya nakakot sa ating nabasa bilang 1 up to 42, pero binigyan natin yung palas dito, yung 23. Sabi rito, ngunit kung hindi ninyo gagawin inyong sinabi, magkakasala kayo labang kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo. Kaya na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Kaya wala pong kasalanan na hindi pinagbabayaran. Amen. Amen? Hallelujah. Kung ano ang kasalanan mo, yun ang pagbabayaran mo. Amen. Glory to God. So nakuha nyo ba yung ating pinag-aaralan ngayon? Amen. Yung ating pong mensahe. Amen. Tayo may pamagad na ang pinakamalaking pagkakamali na maaari natin gawin. The greatest mistake we can make. Unang-una, ang kasalanan ay makakapekto sa ating pakikisama sa Diyos, yung fellowship. Amen. Amen. Yung pagkakasala natin na makakapekto sa ating Pamilya. pamilya. Kundi sa fellowship muna sa Diyos. Pangalawa, Pamilya. ang kasalanan ay makakapekto sa pamilya. Amen? Pangatlo, ang kasalanan ay maaaring makakapekto sa iyo Physical. sa physical. Amen? Ibig sabihin nito, sa Diyos, sa pamilya mo at mismo sa ating sarili. Amen. Amen? Kaya pag tayo po, mag-ingat po tayo. Amen? Ang sabi po rito sa Hebreo 12, talatang 5 hanggang 12, dinidisiplina ng Diyos yung mga anak niya. Amen? Kaya pag tayo po dinidisiplina ng Diyos, pag-isip agad tayo, maging aware tayo. Amen? Huwag tayong mag-rebelde, huwag tayong lalayo. Pinapabayaan na ang tako ng Diyos. Pero lang nais na minsan ibigay ang Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya maging aware po tayo. Hallelujah sa pagkakasala. Amen. Glory to God. Kailangan po ang aking pangaral ngayong hapon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan po ang aking pangaral. Amen. Hallelujah. The greatest week in May. Hallelujah. The great. Hallelujah. Palit mo lahat ay tumayo ngayon. The greatest mistake we can make. Kung nangaral tungkol po sa pagkakasala. Glory to God. Tulad ng ginawa ng mga Israelita sa ating pong nabasang teksto sa Numbers chapter 32 verse 23. Sila po nangako na sila ay maglilingkod sa Diyos. Nangako sila na kanilang tutuklin ang kanilang pangako
Hindi kay Moises, hindi sa Diyos. Sapagkat ayon po sa ating napag-aralan na ang pagkakasala ay makaka-apekto sa fellowship natin sa Diyos. Ang kasalanan ay makaka-apekto sa ating pamilya. At ang kasalanan ay makaka-apekto sa ating physical. Amen. Hallelujah. Habang tinatawagan po ang mga manunugtog, tayo po umawit ng isang koro. Hindi mo natin still. Ito ang ating mapapin. Hallelujah. Habang inaawit natin ito, taas po natin ang ating puso sa Panginoon. Patuloy po natin gamin ang kanyang presensya. Pagnilay-nilayan natin yung ating sarili. Ano ba yung mga kasalanan na maaaring maka-apekto sa akin? Maapekto yung pamilya ko, maapektuhan yung sarili ko, glory to God, maapektuhan yung pakikipag-fellowship ko sa Diyos. Hallelujah. Habang inaawit ito, sabayin po natin ito ng magsisisi, panalangin sa ating mga kasalanan. Gamitin po natin ito sa ating puso. Narito ka, narinig mo ang mensahe ito ng pangaral sa kita ng Diyos. May kasalanan na nangyayari sa buhay. Hindi ko alam yan, hindi alam ni Pastor, hindi yan alam ng kapwa mo mananampalataya. Balik, ang banal na Espiritu ay kumakatok sa iyong puso. Amen? Hallelujah. Nakakagawa ka ng kasalanan na para na lang pangkaraniwan sa iyo. Hindi ka na nagsisisi, hindi ka na lumuluhod sa Panginoon. Hallelujah. Yan po ay delikado. Amen? Delikado po yan sapagkat nasabi sa Biblia, ito po ay magiging daan upang tayo ay magpalayo sa Diyos, maapektuhan yung ating pamilya, maapektuhan yung ating kabuhayan. Hallelujah, yung ating mga trabaho. Hallelujah, at maapektuhan pati yung kalisugan natin. Amen? Ngayong gabi,
narito ka. Bukas ang altar. Amen? Ito na yung pagkakataon mo para magsisi. Amen? Pahayag mo yan. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just, that He will forgive our sins. Hallelujah. Awitin natin. Hallelujah. Still, habang lumalapit, bukas po ang altar. Glory to God. narito ang mensahe ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos ng buhay. Kasi ang nabubuhay noon, nabubuhay ngayon, at ng Diyos nabubuhay magpakailanman. Linisin natin ang ating puso.
Linisin natin ang ating nais natin na makamit ang buhok ng tagumpay sa ating pananampalataya. Kaliguran natin yung mga kasalanan na siyang kinamumuhitan ng Diyos, na siyang nagiging dahilan kung bakit ang ating buhay ay patuloy na ilalipin ng kaaway sa pananampalataya. Nais ng Diyos na tayo ay maglingkod ng tapat. Nais ng Diyos na tayo ay maglingkod ng malinis sa kanyang harapan. Nais ng Diyos na gamitin ka bilang isang ilaw, bilang asin. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon ngayong gabi, mahal ka niya. Ayaw niyang mapahamak ang kaluluwa mo, kung kaya ang mga nangyayari sa buhay mo minsan na hindi mo maunawaan. Hallelujah, dahil may plano ang Diyos sa iyo. Ayaw niyang mapahamak. Tandaan mo kapatid, iniibig ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na manatili ka na namumuhay sa kasalanan sapagkat apektado ang pamilya mo, apektado yung paglilingkod mo sa Diyos, at apektado pati ang kalusugan. Yan po ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Numbers chapter 32 verse 20. Lumayo po tayo sa kasalanan. Labanan po natin ang kasalanan. Glory to God. Sabi sa Hebreo 9:27, kapag minsan lamang itinakda ang mamatay sa tao pagkatapos ay paghuhukom. Hallelujah! Nais ng Diyos na tayo po ay mamuhay ng ayon sa kanyang kaloob. Gawin natin totoo yung ating buhay para maging maayos, mamunga yung ating paglilingkod sa Kanya. Sapagkat ito rin po ang nagiging dahilan kung bakit ang isang gawain, kung isang iglesia, ang ministeryo ng Diyos ay naapektuhan dahil tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya ngayong gabi, hinahamon tayo ng Diyos na tayo po ay maging malinis, hallelujah, katulad ng ating Panginoong Diyos na banal. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo nagkakasala. Glory to God, pero ang nais ng Diyos, umiwas tayo sa kasalanan. Hallelujah, na nagiging hadlang sa ating paglilingkod sa Kanya. Glory to God, hallelujah. Ngayong gabi, nais ko pong manalangin sa bawat isa. O Panginoong Diyos, na dakila, Diyos na banal. Ikaw na Diyos ng bansang Israel. Siyang Diyos namin ngayon, Panginoon, at magpakailangan. Ama, narito o Diyos, ang iyong mga anak. Dito po, Panginoon, sa Jesus, the only way, Panginoon Diyos. Alam po namin, O Diyos, na patuloy mong gagamitin ang iglesia nito, Panginoon. Ang bawat mananampalataya, Panginoon, na narito, O Diyos, na nagtitiis, Panginoon, sa hirap at sa mga pagsubok. Ama, dalangin ko sa iyo sa oras niya ito, Panginoon, na mahabag ka po, Panginoon, sa amin. Ano man, Lord, yung mga pagkakasala namin, Lord, supukin mo, Panginoon, sa oras niya ito. Linisin mo po kami, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. Hallelujah. At pilit po namin, nilalapit sa iyo ng aming buhay. Hallelujah, inaamin po namin na kami po yung mga tao Lord na nagkakasala. Ibalit, Panginoon, hindi po yun natatapos, Panginoon. Hindi patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, bumabangon kami, Panginoon, nagsusumikap kami, Panginoon, upang magbibigyan ka ng kaluguran, O Diyos, sa aming ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, tugunin mo po, O Diyos, sa aming panalangin sa gabi. Okay, patuloy kang pumilos sa aming buhay at gamitin mo kami, Panginoon, bilang mga namumunga. Hallelujah. Sa aming mga ginagawang paglilingkod. At dalangin po namin, Lord, ano man, Lord, yung mga kasalanan namin, patawarin mo. Linisin mo po kami, Panginoon, sa oras nito upang sabayon, Panginoon, ang aming buhay sa harapan mo, Lord, ay maging kaluguran, Panginoon. At patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa
sa makapangyarihang Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Tugunin mo, Diyos, ang aming mga pangangailangan. Ang mga karamdaman, Panginoon, ang mga sakit, Panginoon, ang mga salot ng Diyos na gumagapos sa amin. Hallelujah. Dahil sa kasalanan, Panginoon, buwasakin mo. Lord, sa gabi ito, Panginoon, salamat po na kami, Panginoon, nagbigyan mo, Diyos, ng panahon, oras na makapag-ibig, Panginoon. At ito nawa, Panginoon, simula sa gabi ito, Panginoon, patuloy kang pumilos sa aming buhay. Sa aming pong mga kahilingan, unang-una, Panginoon, pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan ay maging epektibo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Dahil sa aming pagsisisi, Panginoon, at sa pagpapatawad mo, Panginoon. Katulad ng sinabi mo sa unang buwan ng Mese, na kung ipahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw, O Diyos, ay tapat. Hallelujah. At matuwid at hihilisin mo kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Diyos, sa mensahe ito na binigay mo na bagamat na ito'y Panginoon. Hallelujah. Subalit, tumutusok, Panginoon Diyos, sa aming puso, sa aming isip, hanggang sa lingkuran ng Diyos, ang paghihiwalay ng aming kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe ito. Magiging disiplina, Panginoon Diyos, sa aming pamumuhay. Hallelujah, bilang mga anak mo. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa lakas. Maraming salamat sa kapangyarihan. Maraming salamat po, Diyos, sa kalakasan na ibigay mo sa amin ngayon. Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat isa at ang gawain ito, Panginoon, ng Jesus, the all way family. Ingatan mo po kami, Panginoon, at dalangin po, Diyos, na balutin mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. At sa aming po pag-uwi, Panginoon, dalangin po, Diyos, ang iyong paglubay. Ingatan mo po kami, Panginoon Diyos, sa aming pag-iwat-iwalay. Huwag makarating po kami, Panginoon, ng mapayapa, ligtas at tagumpay sa aming pong pagtungo, Panginoon, sa aming mga tahanan. Ito po ang aming samot dalangin ngayong gabi. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay sabi ng Amen. Amen. Para pa sa ating pangwakas na hindi kami banal na tapuri kaya.